Naisip mo na ba na ang pinakaganda at pinakakomportabling parte ng bahay mo ay posibleng may nakatagong matinding peligro? Buong pagmamahal mong inayos ang mga green pet mo sa windowsill, parang gumawa ka ng isang oasis. Pero sa parehong oras, ang mahal mong pusang balbon ay nasa bingit na pala ng kapahamakan, parang eksena sa thriller. Pero ito ang mapait na katotohanan para sa maraming nagmamay-ari ng pusa. Sa video na ito, hindi namin kayo tatakutin ng walang dahilan. Ibubunyag namin ang katotohanan tungkol sa 5 popular na houseplant na malamang ay mayroon din kayo at nakakalason pala sa mga pusa. At pangako, isa sa mga ito ay siguradong magpapagulat sa inyo dahil kilala pa itong nakakagamot. Handa na ba kayong inspeksyonin ang inyong sariling indoor jungle? Kung gayon, tapusin ninyo ang video para malaman kung paano mapoprotektahan ang mahal ninyong alaga. Bago tayo magsimula sa ating mapanganib na listahan, alamin muna natin, bakit ba mahilig magnguya ng halaman ang mga pusa? Ito ba ay simpleng kapritsyo lang o natural na pangangailangan? Sa totoo lang, may ilang rason. Una, instinct ito. Sa ligaw, kumakain ang mga pusa ng damo para linisin ang kanilang tiyan mula sa hairball at para magsuka. Ang mga pusa sa bahay na walang access sa damo sa labas ay naghahanap ng kapalit sa mga houseplant natin. Pangalawa, dahil lang ito sa simpleng kuryosidad at pagkainip. Ang mga gumagalaw na dahon, ang mga nakalawit na tangkay, hindi ba't perpektong laruan yan? Pwede ring nagnguya ang isang kuting dahil lang sa interes. At pangatlo, maaari rin itong senyales ng kakulangan sa ilang partikular na bitamina. Ngunit anuman ang dahilan, ang resulta ay pwedeng malungkot. Hindi tulad ng mga hayop na kumakain ng damo, ang mga pusa ay walang instinctive na kaalaman kung aling halaman ang lason at kung alin ang hindi. Umaasa sila sa atin, ang kanilang mga amo. Nagagawa tayo ng ligtas na kapaligiran at tungkulin nating ibigay ang kaligtasang iyon. Kung gayon, simulan natin sa totoong reyna ng mga bulaklak na paboritong-paboritong irigalo tuwing may okasyon. Ito ang lily o lirio. Napaka-elegante nitong tingnan, napakabango, talagang divine ang amoy, at tila ginawa para maging palamuti sa ating mga tahanan. Malamang nakatanggap na kayo ng bouquet ng lilies bilang regalo, o baka bumili na rin kayo para magdagdag ng kaunting karangyaan sa inyong bahay. At ngayon, ang inyong kuting na intriga sa bago at kakaibang amoy, pati na rin sa magagandang talulot, ay lalapit para kilalanin ang kakaibang ganda na ito. Sa tingin ninyo, walang masama sa eksenang yon, tama? Pero dito, magsisimula ang ating unang kwento tungkol sa nakatagong panganib. Ang kagandahang nakalagay sa florera sa inyong lamesa ay maaaring maging isa sa pinakamabangis na kalaban ng inyong furry friend. Upang mas maging malinaw, isipin nyo ang eksenang ito. Isang maganda, malagong buke ng alilis sa isang nakaistilong florera at sa tabi nito, isang kuryosong pusa na inaabot ng ilong ang isa sa mga bulaklak. Ang malaparaisong larawang ito ay lumilikha ng matinding kaibahan sa panganib na tatalakayin natin ngayon. Ano ba talaga ang matinding panganib ng mga liryo, lilis? Ang totoo niyan, lahat ng bahagi ng liryo ay lubusang nakakalason sa mga pusa. Oo, tama ang dinig nyo. Hindi lang dahon o tangkay ang may lason, maging ang mga talulot, stamen, pollen, at kahit ang tubig sa florera kung saan nakatayo ang bulaklak, lahat yan ay nakamamatay na lason para sa katawan ng pusa. Hindi na kailangan pang ngat-ngatin ng pusa ang bulaklak. Sapat nang dumaan lang siya, masagi ng balahibo niya ang pollen at pagkatapos ay dilaan niya ang sarili niya o kaya
Uminom siya ng tubig mula sa plorera. Ang toxin na taglay ng liryo ay napakatindi at napakatuso. Kaya kahit napakaliit na bahagi lang nito ay kayang magdulot ng permanenteng pinsala. Hindi ito yung sitwasyon na pwede ka pang umasa na baka swertihin at hindi tumalab. Literal na oras lang ang kalaban mo rito. Isipin mo ang mga napakaliit na pollen particles na dumidikit sa balahibo ng pusa mo kapag nagpapahid lang siya sa bulaklak. Hindi niya alam na sa susunod niyang paglilinis ng sarili, lulunukin niya ang lason na magpapasimula ng mapaminsalang proseso sa loob ng kanyang organismo. Ano-ano ba ang mga sintomas na dapat ninyong bigyan ng pansin? Ang unang tanda ng pagkalason sa liryo ay maaaring lumabas na pagkatapos ng ilang oras. Kadalasan, ito ay pagsusuka, labis na paglalaway, panghihina at pagtanggi na kumain. Ang pusa mong masigla at palalaro ay biglang magiging matamlay, magtatago at hindi napapansin sa iyo. Ito ay isang napakadelikadong senyales. Pero ang pinakamatindi ay nangyayari sa loob. Ang lason ng liryo ay mabilis na umaatake sa kidney na nagdudulot ng matinding paghina ng bato o acute renal failure. Kung hindi mabibigyan ng agarang tulong medikal mula sa veterinaryo sa loob ng 18 hanggang 24 na oras, ang pag-asa na mailigtas ang alaga ay halos wala na. Titigil na lang sa paggana ang kidney at ang katawan mismo ng pusa ay malalason ng sarili nitong metabolic waste. Isipin ninyo ito bilang isang timer. Sa sandaling makakain niya ang halaman, nagsisimula na ang countdown at tanging ang mabilis at agarang intervention ng isang espesyalista ang makakapigil dito. Huwag nating hayaang maniwala tayo sa isang sikat at lubhang delikadong mito. Ang ideyang walang masama sa isang kagat lang. Pagdating sa mga liryo, ang pahayag na ito ay ganap na mali at maaaring maging dahilan ng kamatayan ng inyong alaga. Uulitin namin, kahit napakaliit na dosis ng lason ay nakamamatay. Kaya, kung mayroon kayong pusa, ito ang rule number 1. Bawal ang mga elili sa loob ng inyong tahanan. Sa anumang anyo, hindi kasama ang mga nakapaso at lalong hindi sa mga bukik. Kung regalo sa inyo ang isang buke na may lili, mas mabuting ipamigay na lang ito sa walang alaga o itapon. Walang katumbas ang halaga ng kalusugan ng inyong balahibong miyembro ng pamilya kumpara sa anumang floral arrangement. Kung kahit suspetsa lang na nakakontak ang inyong pusa ng alili, huwag na kayong maghintay ng anumang sintomas. Agad-agad, dalhin ang inyong alaga at magmadali sa pinakamalapit na veterinary clinic. Ito ang mga pagkakataong mas mabuting mag-overcautious kaysa magsisi. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na halaman. Madalas itong makita sa mga bahay at opisina dahil sa ganda at laki nito at dahil hindi ito maselan. Ipinapakilala ang Dieffenbachia. Ang malalaki at may batik-batik nitong mga dahon ay talagang kapansin-pansin at nakapagpapaganda sa kahit anong lugar. Marami ang nagkakagusto rito dahil mabilis itong lumaki at hindi nangangailangan ng masalimuot na pag-aalaga. Gayunpaman, mayroon itong tinatawag na madilim na bahagi. Kaya naman mayroon itong popular na palayaw, ang dumb cane o halamang nagpapatahimik. At hindi lang basta-basta lumabas ang pangalang yon. Direkta itong konektado sa paraan ng halaman kung paano ito nagtatanggol sa sarili laban sa sino mang susubok kumain dito. Kung ang ibang makamandag na halaman ay dahan-dahang umaatake sa internal organs, ang Dieffenbachia naman ay mabilis at lokal na kumikilos, nagdudulot ng matindi at masakit na reaksyon. Isipin mo ito, nakita mo ang malaki at magandang halamang ito sa sulok ng iyong silid at sa tabi nito ay ang iyong pusa na naistikman ang sosyal nitong dahon.
Kaya, ano ba talaga ang nagpapabanta sa Dieffenbachia? Ang sikreto? Nasa katas niya. Naglalaman ito ng calcium oxalate crystals, maliliit na kristal na hugis karayom. Kapag sinimulang nguyain ng pusa ang dahon, ang mga kristal na ito, libu-libong maliliit na karayom, ay tumutusok sa mucous membrane ng bunganga, dila at lalamunan. Nagdudulot ito ng matindi at agarang sakit, hapdi at pamamaga. Isipin ninyo na lang na parang may animated graphics kung saan makikita sa ilalim ng microscope kung paanong sinisira ng matatalim na kristal na ito ang pinong tissue. Hindi ito purong chemical burn, kundi mechanical damage na nagpapagana ng matinding inflammatory reaction. Pilit na pinoprotektahan ng katawan ng sarili, kaya nagsisimula ang grabing pamamaga sa apektadong bahagi. Ito ang mismong mekanismo na nagpapaklasipika sa Dieffenbachia bilang isang talagang nakakainis at mapanganib na halaman para sa mga kuryosong alaga. Ang mga sintomas ng pagkalason sa Dieffenbachia ay napakalinaw at halos agad-agad na lumalabas. Ang pusa na nakakagat ng kaunting bahagi ng dahon ay mabilis na makakaramdam ng matinding kirot. Sisimulan niyang kuskusin ang kaniyang nguso gamit ang mga paa at iiling-iling. Lalabas ang labis na paglalaway. Ito ang paraan ng katawan para subukang hugasan at alisin ang nakakairitang mga kristal. Maaari mo ring mapansin na namumula at namaga ang dila at gilagid ng pusa. Sa mas matitinding kaso, maaaring kumalat ang pamamaga sa larynx o lalamunan na magdudulot ng matinding hirap sa paghinga at posibleng ikasakal pa dahil sa pamamaga ng lalamunan na nagiging sanhi ng pansamantalang pagkawala ng pananalita sa tao. Kaya tinawag ang halaman na ito na dumb cane. Ngunit para sa pusa, ang kalagayang ito ay hindi lang masakit, kundi lubhang mapanganib at nakamamatay. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng pusa ang agarang medikal na tulong upang maalis ang pamamaga at mapigilan ang pagbara ng daanan ng hangin. Ang Dieffenbachia, tulad ng alam na natin, ang pangunahing delikado rito ay ang panganib na masuffocate or masakal dahil sa matinding pamamaga ng lalamunan. Bagamat kadalasan ay hindi ito nagdudulot ng systemic poisoning tulad ng sa mga lili na kumakalat sa katawan, ang lokal na epekto nito ay maaari pa ring maging nakamamatay. Kung mapansin mong nanginunguya ng iyong pusa ang halaman na ito, ang unang dapat mong gawin ay dahan-dahang hugasan ang bibig niya ng malamig na tubig para maalis ang natitirang katas at crystals. Pero mag-ingat lang, huwag mong hayaang mabulunan o makahinga ng tubig ang pusa. Pagkatapos nito, kinakailangan na agad kang tumawag sa veterinaryo. Makakapagbigay ang doktor ng mga gamot na panlaban sa pamamaga, anti-inflammatory, at mga pampahupa ng manas, anti-edema, na mabilis makakapagpagaan sa mga delikadong sintomas. Huwag mong baliwalain ang panganib ng halamang ito. Kahit na hindi nito direktang sinisira ang kidney o atay, ang kakayahan nitong barahan ang daanan ng hangin ang nagiging dahilan kung bakit isa ito sa pinakadelikado sa listahan natin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang halaman na sigurado akong marami sa inyo ang magtataka kung bakit kasama sa listahan. Ito ay ang aloe vera. Teka muna, paano nangyari yan? Hindi ba't nakasanayan nating ituring ang aloe vera bilang halos panlunas sa lahat ng sakit? Ginagamit natin ang katas nito para sa mga paso o sunog, ginagawang face mask, at iniinom pa para sa mas magandang digestion. Sa bawat sulok, sinasabi sa atin ang benepisyo nito. Kaya naman, paanong ang isang halaman na itinuturing nating nakakagamot ay magiging delikado para sa pusa? Dito natin makikita ang klasikong halimbawa ng pagbubuwag sa
sa isang maling paniniwala. Ang nakakabuti sa tao ay hindi laging ligtas para sa mga hayop. Magkaiba kasi ang sistema ng kanilang metabolismo. Sa kaso ng aloe vera, ang reputasyon nito bilang isang healing agent ay maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mga mapagmahal, pero walang sapat na kaalamang may-ari. Isipin natin ang isang karaniwang sitwasyon. May maliit na galos ang pusa at ang may-ari sa kagustuhang makatulong ay magpapahid ng katas mula sa kanilang tanim na aloe. Pero ito ay isang malaking pagkakamali. Para maintindihan kung bakit, kailangan nating silipin ang estruktura ng dahon ng aloe. Binubuo ito ng ilang patong o layers. Mayroon itong panlabas na berdeng balat, peel. Sumusunod ang manipis na patong ng dilaw-dilaw na katas. Tinatawag itong latex o aloin. At sa gitna naman, ang malinaw, parang gel na laman, pulp. Kaya, itong nakakagamot na laman na ginagamit natin sa kosmetiko at medikal na layunin ay ligtas para sa mga pusa. Ngunit itong dilaw na latex na nasa ilalim mismo ng balat ang naglalaman ng kemikal na tinatawag na anthraquinone glycosides. Ito ang dahilan kung bakit nakakalason ito sa mga pusa. Ang mga chemical na ito ay nagdudulot ng matinding pagtatae, laxative effect, at nakakairita sa lining ng kanilang bituka. Kapag ngumunguya ang pusa ng buong dahon, siguradong makakain niya ang balat, pati na ang nakalalasong latex. Isipin ninyo ang isang hiwa ng dahon ng aloe kung saan makikita ng malinaw ang tatlong patong, ang berdeng balat, ang dilaw at nakalalasong katas, at ang ligtas na malinaw na gel sa gitna. Ano nga ba ang mangyayari kung sakaling nakakain ng pusa ng dahon ng aloe vera? Ang mga sintomas ng pagkalason ay karaniwang may kinalaman sa digestive system. Sa loob ng ilang oras matapos itong makain, maaaring magsimulang magsuka at magkaroon ng matinding pagtatae, diarrhea, ang pusa. Maaari ring humina ang pusa at mawalan ng gana sa pagkain. Sa ilang pagkakataon, ang ihi nito ay maaaring maging may pagkapula. Bagaman bibihira lang na nakamamatay ang pagkalason sa aloe, nagdudulot ito ng matinding discomfort sa hayop at pwedeng humantong sa dehydration lalo na kung grabe ang pagsusuka at pagtatae. Para sa maliliit na kuting, matatandang pusa o mga hayop na mahina na ang katawan, maaaring maging mapanganib ang ganitong sitwasyon. Kaya naman, kahit sigurado ka na walang banta sa buhay ng pusa, hindi dapat baliwalain ang mga sintomas na ito. Anumang digestive disorder ay nangangailangan ng atensyon at posibleng kailangan ng konsultasyon sa veterinaryo. Pag-usapan na natin sa huli ang aloe vera at linawin ang isang napakahalagang punto. Ang panganib ng halaman na ito ay hindi dahil sa matindi siyang lason, kundi dahil sa maling pagtingin natin dito. Dahil sanay tayong isipin na nakakabuti o nakakagaling ito, nawawalan tayo ng pag-iingat. Ang pangunahing aral na dapat nating matutunan, ang natural at nakakagaling para sa tao, ay hindi katumbas ng ligtas para sa pusa. Huwag na huwag mong gagamutin ang iyong alaga gamit ang mga natural o folk na gamot nang hindi nagpapatingin sa veterinaryo. At kung may aloe vera kayo sa bahay, siguraduhin mong nakalagay ito sa lugar na hindi maaabot ng iyong pusa. Tandaan, hindi ito pipili lang ng laman na mapakinabangan. Ngunguyain nito ang buong dahon, kasama ang nakalalasong latex. Ang kaligtasan ng alaga mo ang dapat laging uunahin kaysa sa potensyal na benepisyo na makukuha mo sa halaman. Dumako tayo sa ating susunod na tampok, isang tunay na Instagram star at icon ng modernong interior design. Ito ang Monstera deliciosa. Ang malalaking dahon nito na parang inukit ay naging simbolo ng estilo
at komportabling pamumuhay sa bahay. Tila wala namang a vlogger or influencer ang hindi pa nagpapalitrato sa harap ng kamanghamanghang halaman na ito. Talagang napakaganda ng monstera at ang kasikatan nito ay karapat-dapat lang. Nagdadala ito ng atmosfera ng tunay na tropiko sa loob ng inyong apartment. Pero, sa kasamaang palad, sa likod ng kanyang fashionable na panlabas ay may nakatago ring panganib para sa ating mga alagang pusa. Dito, muli tayong makakaharap sa pamilyar na kalaban. Kung nakinig kayo ng mabuti sa bahagi tungkol sa Diefenbachia, sigurado akong alam nyo na kung ano ang tinutukoy namin. Isipin ninyo ang isang stylish na sala at sa gitna ay nakatayo ang isang marangyang monstera habang ang inyong pusa ay naglalaro sa naglalambiting ugat nito o kaya'y sinusubukang kagatin ang isa sa kanyang malapuntas na dahon. Tama ang hula nyo. Ang monstera, tulad ng Diefenbachia, ay kabilang sa pamilya ng mga Araceae or aroid at naglalaman ng parehong calcium oxalate crystals sa katas nito. Ang mekanismo ng pagiging nakakalason nito ay parehong-pareho. Kapag nginunguya, ang maliliit na karayom na ito ay tumutusok sa lining ng bibig at lalamunan na nagdudulot ng matinding sakit, hapdi at pamamaga. Isa itong malinaw na patunay na ang mga halaman na kabilang sa iisang pamilya ay madalas na may magkakatulad na nakalalasong katangian. Kaya kung alam mong mapanganib ang isang halaman sa grupong ito, mag-ingat ka rin sa mga kamag-anak niya, tulad ng Zamioculcas, Spathiphyllum, or Philodendron. Maaari mo ulit isipin ang ating animated graphic ng matutulis na kristal para mas tumatak ito sa iyong isip. Kung titignan sa panig ng toxicity nito sa pusa, ang monstera ay isa lang talagang sikat at stylish na bersyon ng Diefenbachia. Ang mga sintomas na makikita sa pagkadikit ng pusa sa monstera ay halos pareho lang sa reaksyon sa Diefenbachia. Ito ay nagsisimula sa matinding sakit agad sa bibig. Kaya naman magsisimula ang pusa na umiling-iling at kukuskusin ang kaniyang nguso o mukha. Lalabas din ang sobrang paglalaway, pamumula at pamamaga ng dila at gilagid. Sa ilang pagkakataon, maaari ring sumuka ang pusa. Karaniwan, ang pagkalason dahil sa monstera ay mas magaan kaysa sa Diefenbachia at bihira lang itong magdulot ng matinding pamamaga sa lalamunan. Pero hindi ibig sabihin nito na maaari na lang natin itong balewalain. Para sa alaga ninyo, masakit at hindi pa rin ito magandang karanasan. Isipin nyo na lang na para kayong kumagat ng fiberglass. Halos ganun katindi ang sakit na mararamdaman nila. At syempre, anumang sakit o abala ay nagdudulot ng matinding stress sa inyong pet. Kaya mas mainam na iwasan ang ganitong sitwasyon. Ang isang partikular na panganib ng monstera ay kung paanong nakakaakit ito sa mga pusa para bang laruan nila ito. Ang malalaki at umiindayog nitong dahon at ang mahahabang ugat na nakalawit ay talagang nakakaganyak para paglaruan at pangangatin. Hindi man gustong kainin ng pusa ang halaman, kundi gusto lang nila itong laruin, tiyak na makakagat at makukuha pa rin nila ito. Kaya kung ikaw ay may alagang pusa at may monstera, ang tungkulin mo ay ihiwalay sila sa isa't isa. Maaari mong ilagay ang halaman sa isang mataas na patungan na hindi kayang abutin o talunin ng pusa. O kaya naman, ilipat ito sa isang silid na bawal pasukin ng iyong alaga. Tandaan na mas madali at mas makakatipid ka kung iiwasan mo ang problema kaysa sa gagastos ka pa para gamutin ang sakit. Hindi dapat isakripisyo ang kalusugan ng iyong minamahal na alaga para lang gumanda ang iyong tahanan. At narito na tayo sa ikalima at huling halaman sa listahan natin. Isang tunay
na survival champion na halos makikita mo sa bawat bahay o apartment. Ito ang Sansevieria na mas popular sa tawag na dila ng biyenan, mother-in-law's tongue, or kung minsan ay snake plant. Gustong-gusto ang halamang ito dahil napakadali nitong alagaan. Halos imposibleng patayin. Nakakayanan nito ang lilim, ang bihira at kakaunting pagdidilig, at kahit ang tuyong hangin. Dahil sa tibay nito at sa stylish at minimalist nitong hitsura, karaniwan na itong makikita sa mga bahay, maging sa mga opisina. Sa tingin mo, ang ganitong klasing halaman na hindi namamatay at napakasimple ay walang anumang banta. Nakatayo lang ito sa isang sulok at tumutubo. Pero nakakagulat, kahit ang matibay at matatag na berde ang sundalong ito ay hindi aksidenteng napasama sa listahan natin. Bagamat hindi kasing tindi ang panganib nito kumpara sa liryo. Lily, kailangan mo pa ring malaman ito. Isipin mo ang eksena, ang pusa mo na naghahanap ng konting luntiang makakain ay magpapasyang subukan ang tibay ng makapal at matabang dahon ng dila ng biyenan. Ano ba talaga ang problema sa Sansevieria? Well, ang mga dahon kasi nito ay may taglay na chemical na tinatawag na saponins. Ang mga sangkap na ito ay gumagawa ng bula kapag nadikit sa tubig, tulad ng sabon. Ang pangalan nilang saponins ay nagmula pa sa salitang Latin na sapo, na ang ibig sabihin ay sabon. Sa halaman, nagsisilbing pananggalang ang saponins laban sa mga fungi at insekto. Pero para sa mga pusa, itinuturing itong bahagyang nakakalason. Nagdudulot ito ng iritasyon sa lining ng kanilang tiyan at bituka. Para mas madaling maintindihan, isipin mo na lang na kumain ng isang piraso ng sabon ng pusa. Siguradong napakapangit ng pakiramdam niyan. Sa kabutihang palad, dahil matigas at mapait ang dahon, bihira lang makakain ng pusa ang malaking dami nito. Subalit, kahit maliit na bahagi lang, ay sapat na para magdulot ng masasamang sintomas. Ang mga sintomas ng pagkalason mula sa snake plant or Sansevieria ay kadalasang limitado lang sa problema sa sikmura o pagtunaw. Kasama rito ang pagduduwal, pagsusuka at pagtatae. Maaaring mawalan ng gana kumain ng pusa at mukhang matamlay o nanlalata. Sa pangkalahatan, ang sitwasyon ay halos katulad lang ng karaniwang food poisoning. Napakabihira at halos hindi na itatala ang pagkamatay dahil sa pagkain ng Sansevieria. Pero tulad ng sa aloe, ang matinding pagsusuka at pagtatae ay maaaring magdulot ng dehydration. Lubha itong delikado lalo na sa mga kuting at sa mga alagang may matagal ng sakit. Kaya, kung napansin mong nagsusuka ang iyong alaga at pinaghihinalaan mong snake plant ang sanhi, pinakamainam na kumonsulta to agad sa veterinaryo. Siya ang makakapagsabi kung paano tutulungan ang hayop at kung kailangan ba itong dalhin sa klinika. Bilang pagtatapos sa ating listahan, narito ang pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan. Maging ang mga halaman na itinuturing na bahagyang nakakalason tulad ng Sansevieria o mother-in-law's tongue ay hindi dapat makita o maabot ng inyong pusa. Ang konsepto ng kaligtasan para sa ating mga alaga ay kailangang maging lubusan o absolute. Hindi natin maaaring isapalaran ang kanilang kalusugan sa pag-asang hindi sila gaanong makakakain. Ang pinakamahusay na diskarte ay ang pag-iwas o prevention. Bago ka mag-uwi ng bagong halaman, laging alamin at tiyakin kung ito ba ay nakakalason sa mga pusa. Mayroong maraming magaganda at ganap na ligtas na alternatibo. Ang pagmamahal mo sa mga halaman at ang pagmamahal mo sa iyong fur baby ay maaaring at dapat na magkaisa ng may pagkakatugma. At ang paglikha ng pagkakaisang ito ay nasa iyong mga kamay. Umaasa kami
na makakatulong ang listahang ito upang maging isang tunay na ligtas na kuta ang inyong tahanan para sa lahat ng inyong kasama. Kaya, mag-recap na tayo. Ngayon, nalaman natin ang nakakagulat na katotohanan. Ang magandang lili, ay pwedeng makasira sa bato, kidney failure. Ang sikat na Diefenbachia ay pwedeng magdulot ng pagkasuffocate. Ang halamang gamot na aloe vera ay pwedeng magbigay ng sakit ng tiyan. Ang in-demand na monstera ay pwedeng magdulot ng masakit na paso sa bibig. At ang hindi namamatay na dila ng biyenan, snake plant, ay maging sanhi ng pagduduwal at pagsusuka. Ang pinakaimportanteng punto dito ay ang panganib ay madalas nakatago sa mga bagay na hindi natin inaasahan, sa mga bagay na magaganda, pamilyar at mahal natin. Ang pangunahing mensahe na gusto naming iparating, ang inyong pagiging alerto ang pinakamahusay na panangga para sa inyong alaga. Huwag magtiwala sa panlabas na anyo at laging i-verify ang impormasyon. Maraming salamat po sa inyo na nanood ng mahalagang video na ito hanggang dulo. Sana naging kapaki-pakinabang ito sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang mga impormasyon, pakipindot po ang like button at mag-subscribe sa channel namin para hindi kayo maubusan ng iba pang tips. Pindutin nyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong episode. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano-ano sa mga halamang nabanggit ang meron kayo sa bahay? O baka naman may alam pa kayong ibang bulaklak na delikado para sa pusa na hindi namin nasama? Ibahagi nyo iyan sa comment section. Ang inyong karanasan ay makakatulong sa ibang pet owner at posibleng makapagligtas pa ng buhay. Sabay-sabay tayong gumawa ng pinakakumpletong safety guide.